Hi, Tatay Matunog Vlog. Dito ating i-discuss ang pinakamahirap na intindihin nga mga bagay. Lalo na ito ang tinatawag na building program of the Kingdom of Heaven. Ang sinasabi ng nakaraan, baliktarin ko lang ang aking ang sinasabi nga pagkatapos dito sa Babylon, Medo-Persia, Greek Empire, Roman Empire at saka divided kingdom, dito sa Tintos, ang Panginoon sa langit mag-set up ng kingdom. The heir of heaven shall set up a kingdom that shall never be destroyed. So dito tayo ngayon sa tinatawag na building program of the kingdom of heaven. The building program of the kingdom of heaven. Mahirap mahirap na bagay nga usapin kasi wala pa pong walang nakatuklas, walang nakadiscovery nga ang kingdom pala ay mayroon tayong participation nga i-build the building program of the kingdom of heaven. Akala natin ibaba na lang niya yon at tayo na lang ay papasok doon. So parang dalawang ngunit ang katotohanan ay dito sa earth, dito siya i-build, dito siya umpisahan, dito siya gaganapin. So kailangan tayong makaintindi nito dahil pinaka-controversial na siguro to. Sana ma-issue ako dito nga mahirap nga usapin. The building program of the kingdom of heaven. Paano ba maumpisahan? Paano ba ma-build ang kingdom of heaven? Kung ating natuklas, masimple lang. Kailangan nga mag-start ang kingdom of heaven kung ang bahay ng hari, the temple, the third temple, ma-build at saka yung kaniyang city, yung the new heaven and the new earth ang ma-build. Pag magawa yon, agawin ng Antikristo, dahil ang Antikristo, siya naman ang papasok. Itong temple at saka city, yan ang kaniyang pasukan, yan ang kaniyang agawin. So alin ang mauna? Yung Antikristo o yung kaniyang pasukan, kaniyang agawin na templo at saka city of the kingdom of heaven, yung new heaven and the new earth na city, yung parisukat, yun ang kaniyang aagawin for 3.5 years. Siya ang mag-reign. Ang temple magiging magiging headquarter. So, paano makapasok ang Antikristo? Paano maganap ang Antikristo kung walang templo, walang city ang magawa? So, hindi mag-umpisa ang kingdom of heaven kung hindi magawa ang third temple, hindi magawa ang city. Napaka-importante ito nga katotohanan. Kasi matapos na ang tinatawag na kingdom of men. Kaya mapunta na nga sa kingdom of heaven. Tapos na itong mga lahat, tapos na to. At ito ay parating. Dito naman sa sa Revelation, yung tinatawag na yung halimaw, yung beast nga 7 heads and 10 horns. Ang 7 heads pala, sabi ng Gabriel kay Daniel dito sa nagkita sila. Pumunta ang Gabriel dito sa Roman Empire, sa panahon ng Roman Empire, na Daniel, do not be marveled upon the beast which has 7 heads and 10 horns. These are the kings of the earth. Daniel 5 have fallen. 1, 2, 3, 4, 5. Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Greek Empire. Sa panahon ng Roman, wala na. Tinalo na ang mga lahat. So, puli na. Kahit tinalo nga sa itong Egypt, Assyria, itong Babylon, nanalo din ito. Itong Medo-Persia, nanalo din. Tinalo din ito. Itong Greek Empire, tinalo din. Itong Medo-Persia, si Alexander the Great. Itong Roman, ang matagal. So sabi, 5 have fallen,
one is. Isa daw yung sa panahon nila nag-ano. The other one, nga ngayon nga dumating na kay, matagal na yung sinabi nga, that parating lang, ay dumating na nga tayo sa UN. Di na ikaila, kaya dito na tayo sa United Nation. Dito, sabi ng Panginoon, in 62 weeks, 70 weeks are determined, Daniel. 70 weeks are determined, Daniel. 62 weeks, the Messiah shall be cut off. O ito, the Messiah, in 60 weeks, Messiah cut off. And in 7 weeks, meaning 7 times 7, 49 years. Dito sa 7 weeks, dito sinabi ng Panginoon, mabuild ang wall of the city of the new heaven and the new earth, and ang kanyang mga streets. Wala pa tayong nagawa. United Nation na pa, patapos na lang siya. Wala tayong nagawa, kay hindi nga ito na i-rebel, na itago ng husto. Walang nakatuklas, walang sinuman nga nagka-isip o is not conceived of their mind, of their heart, of their soul, nga ito palang new heaven and the new earth ay gagawin. Okay, so dito pa lang sinabi nga, the street shall be, in 7 weeks, the street shall be built, and the wall of the city, alam natin wall of the city nga, matangkad yun, mataas yun, masyado. So, ang last, ito, bago ito magpasok dito sa building program of the new heaven and the new earth, ito yun, this part here is the building program of the temple and the new heaven and the new earth. So, paano siya mag-agaw? Paano niya agawin itong new heaven and new earth kung hindi may tayo natin? Oh, nakita niyo? So, talagang mauna ang kaniyang aagawin kay sa kaniyang ma-reveal. Huli siyang ma-reveal. Ito muna ang mangyari nga maitayo talaga. Nahirapan tayo nito dahil wala tayong kaalam-alam. Ngayon lang natin ito marinig nga ang kingdom of heaven pala, ang new heaven and new earth pala ay kailangan gagawin. Ang temple pala ay kailangan gagawin, at saka ang city. Okay. Ang tanong, when? Kailan po ba ito gagawin? O balikan natin dito. Dito sa Tintos, di ba? Yun ang nagkaisa nga mga nga mga bansa, kay mga hari pala to, mga bansa. Itong Tintos, mga hari, mga bansa doon sa paa ng ng estatwa, yung image nga nakita ni Daniel dito sa panahon ng mga hari. In the days of these kings, in the days of these presidents, the heir of heaven, the YHWH of heaven, shall build a kingdom that shall never be destroyed. So, maliwanag, very clear nga dito sa panahon ng pagkakaisa ng mga bansa ay gagawin. Nag-last na lang, hindi pa natin nagawa kay ngayon pa lang. Kaya nga ilinabas ko na talaga ito. Wag na lang kukontra kay mangyari kasi. Kung ayaw mo, may darating ba nga kingdom? Ang tagal na noon, hanggang mula pa noong 1st century AD, walang kingdom nga nangyari. At naglaps na pala itong kingdom of men dahil hindi nga natin na intindihan, hindi tayo naniwala, hindi na i-reveal. Ngayon, reveal na talaga ng may kapal. Maraming salamat na sinabi na talaga niya nga, ang wall of the city of the new heaven and the streets shall be built on the time of the 7 weeks, meaning 7 times 7 is 49 years. Ngayon ang tanong, ayaw ba natin nga magawa ang ang new heaven and the new earth? Ano ang mga kagandahan, ang mga benefits kung ang new heaven and new earth ay magawa? Ang ganda. Sa palagay mo, kung nandito na ang kingdom of heaven, nagawa na natin yung city at saka yung kaniyang templo. Buong mundo yan, sa lahat ng mananiwala, manampalataya, ay talagang maaring tutulong doon.
Okay, mamaya malaman natin yun. Ayaw mo ba nga wala ng COVID? Ayaw mo ba nga abundansya na? Sa Kingdom of Heaven, abundansya. Isang buwan lang, harvest ka na. Hindi tulad sa atin nga, 3 months yung mga tinatanim, o 1 year nga ang mga prutas. Doon, kung may Kingdom of Heaven na, dahil may river of life, yun ang patubig ng mga tanim. Isang buwan pa lang, mula sa pagtanim, pagtubo niya, buwan-buwan siya nag-yield ng fruits. Buwan-buwan ka rin mag-harvest. So, abundant siya. Walang gira, kaya hindi na pahintulutan niya ang mga strong nations to wage war against the nations of the world. Hindi na pahintulutan niya dahil siya na ang mag-control, siya na ang mga siwa pag Kingdom of Heaven na. So ang ganda, maraming benepisyo. Pag-aralan natin yan. Kaya nabanggit ko pa naman nga, what shall we do in the Kingdom of Heaven? Isa-isahin natin yun, maganda yun. O, ano ba talagang gawin natin doon? Bakit kailangan nga mag Kingdom of Heaven? Kailangan magawa na yung kanyang bahay, kailangan magawa na yung kanyang city para magkaroon na ng headquarter. Alam natin nga ang ganda sa Kingdom of Heaven. Hindi na tulad nito nga magkasakit, mamatay. Ang ganda doon. There shall be no more pain. There shall no more death at all. Sinabi pa doon na, death, O death, where is thy sting? Death is swallowed up into victory kung doon na sa Kingdom of Heaven. So napakaganda, ang daming mga benefits, ang daming kagandahan na makuha sa naka-enter, sa nakapasok sa may participants of the Kingdom of Heaven. Sana participants tayong lahat. Yun ang aking wish nga kasama tayo sa tinatawag na Kingdom of Heaven, sa pag-build, sa sa pagtuloy nga maghari kasama sa ating manunubos. 1,000 years yun. Napakaganda, napakahaba ang mga buhay. Napaka mabuti ang kapanahunan kung Kingdom of Heaven na. So kailangan talaga malaman natin to. Ating ulitin na kailangan pala ang Kingdom of Heaven ma-build. Ulitin ko, kailangan pala ang Kingdom of Heaven ma-build. Dahil walang kingdom nga darating kung hindi siya ma-establish. Dito sa mundo, dito sa earth. Dahil magiging masakop na niya ang lahat ng mga kaharian nga siya na ang mamahala at yung mga banal ang siyang mga siwa kasama sa King of Kings and tinatawag natin nga Lord of Lords, King of Kings and Lord of Lords, yung anak yun. Ito namang si Father ay magsilbi nga siya ang emperor, samantala yung kanyang anak yung hari ng mga hari. Ito naman emperor din dahil siyempre mas taas yung ama kaysa anak. Napakaganda kung maintindihan natin, kung mapaniwalaan. Kaya lang ngayon, nahirapan siguro kayo. Parang marami nitong kukontra. Huwag na lang kontrahin dahil yun na nga ang mangyari. Maniwala ka man o hindi, nakaintindi ka man o hindi, mangyari nga magkaroon ng Kingdom of Heaven. Kung malaman ito ng mga mananampalataya, yung mga mabubuting tao, tutulong-tulong sila. Doon sa Kingdom of Heaven, yung pag-build nito, mahirap yun. Ito pala ay, kung nalaman lang natin, ito pala ay mandatory, obligatory, at saka compulsory. Pakinggan mo itong sinabi niya, Isaiah chapter 60 verse 12. Any nation or any kingdom of the world that shall not help build the Kingdom of Heaven, para presyon, shall be utterly wasted and utterly destroyed. Tingnan mo,
kailangan pala itong na malaman natin na ito pala ay compulsory. Darating ang panahon na ito ay compulsory. Ngayon parang i-preach pa lang, ilabas pa lang, nga parang pioneer, nga totoo ba talaga nga i-build yan? Wala naman yan sa aming panampalataya. Wala namang nagturo sa amin ganun, nga ang kingdom of heaven ay kailangan nga i-establish, kailangan i-build. Paano mo umpisahan? Gawin lang ang kanyang templo, gawin ang kanyang siyudad. Pag magawa yon, aagawin naman doon sa tinatawag na Antikristo. Maghari siya ng 3.5 years. 7 sana, di ba ulitin natin? 7 sana, kaya lang hinati ng ating may kapal. Dahil sobrang nga siyang masama. Walang matirang buhay kung pabayaan lang siya. So, because of the elect, hinati niya nga magka 3.5 years na lang. Ngayon, gusto kong patunayan nga makita ba talaga, mabasa ba talaga sa Bible na ang kingdom of heaven ay gagawin? Magandang yon, magandang katanungan. At patunayan natin, itong revelation nga nakita ni John nga binaba yung plano nga New Jerusalem, the heavenly Zion, the kingdom, the city of the heaven and the new earth. Ay tulad din yan sa Isaiah 60 nga paano malaman nga harmony pala yung Revelation at saka Isaiah chapter 60. Malaman natin sa mga pintuan. Malaman natin sa ilaw. Dalawa lang ang ating pag-usapan nga kung talagang gagawin ba o hindi. So malaman natin kung doon sa Revelation hindi, dahil parang ibaba lang. Dahil yun pala ay text lang. Wala pang tinatawag na interpret the text in the harmony of the scripture. O gagamit na tayo ng hermeneutics. Malalim-lalim na siguro. Sige lang, para may bird's eye view naman kayo. Ito palang Revelation nga ibaba lang, text pa lang yon. Ang sinabi doon, interpret the text in the light of the context. Why? Because a text without a context is pretext. Mabigat na, malalim-lalim na. Sige lang, binigyan din kayo ng mga masasarap na mga pakinggan. Mahirap naman siguro intindihin, pero ganun yon. Ang text pala, kung walang context, alam natin ang context, preceding and succeeding verses, or chapter or book of the Bible. Kaya nga, doon pala sa Isaiah, yung kanyang context, ang kanyang harmony of the scripture. Di pwede maglaban-laban ang Bible. Kailangan sila ay harmoniously defined. The scripture must be interpreted in the harmony of the scripture. Di pwedeng mag-away yung Revelation at saka Isaiah, hindi. Ezekiel o Malakay kung hindi. Kailangan malaman yan kay sila pala ang nagsalaysay. Sila ang nag-interpret sa bawat isa. Okay. Doon sa Revelation, nalaman natin, ito dalawang bagay. Dalawang bagay lang ang ating proof, nga para ma-prove, nga i-build nga ang new heaven and new earth. Ito na. Doon ang ilaw, si Father at saka anak. Kay liwanag si Father at ganun din ang anak. So, ganun din. Doon sa Isaiah, chapter 60 verse 19 and 20, nandoon rin si Father at saka yung anak na sila ang liwanag sa syudad. So isa lang kasi ang new heaven and new earth, sila ang ilaw. Kaya hindi na nga kailangan ng araw, mahiya na ang araw. Wala nga noong gabi dahil sila nga ang ilaw. Dito sa Isaiah, ganun din, na sila din ang ilaw sa city na yon. Ganun din sa Revelation. So, the city in the book of Revelation and the city in the book of Isaiah is 100% identical. It's 100% the same city. Then, isa naman lang ang new heaven and the new earth, nga ang ilaw ay ang ating Panginoon na. Dito sa Isaiah, ganun din ang city, nga
ang ilaw din ay ang Panginoon. So di lang pwede nga maraming new heaven and new earth. Isa lang yon. So noon pa lang nagsasalita na nga identical yung dalawang syudad. Sila ay isa lang. Sila ay isa lang. The same city. The new heaven and the new earth. Pero iba ang code name dito. Zion. The city of Zion. The Zion of the Holy One of Israel. Doon naman the city of the new heaven and the new earth. So alamin, kung di ka talaga Doctor of Divinity sa hermeneutics, di mo malaban yun, kay mga code name pala yun. Okay, ganito. Pangalawa, kay dalawa lang ating pag-usapan para dito ay maghaba. 20 minutes na, oh. Yung naman, yung pintuan, di ba? Ang 12 gates shall never be shut, shall never be closed. Why? So that men, the president, the rich men of the world, shall walk in his light and shall bring their wealth, their glory and honor, silver and gold into the city. Ganon din doon sa Isaiah. Kahit pa daw ang mga wealth, yung kayamanan sa dagat, ay dalhin doon. Yung mga kahoy, yung mga animal, kay i-offer pala yan. Kaya nga ng templo. I-offer doon sa altar. Yung mga topa, yung mga baka, yung mga kambing, i-offer. Burnt offering pala doon, ha? Maga-hain, maga-sacrifice doon sa new heaven and the new earth. The city of the new heaven and the new earth. Dahil may templo. Malayo yung temple at city. About 100 kilometers, sabihin na lang natin. Malayo sila sa city, walang temple. Ang north ang kung mahati natin 'yon, nasa north ang templo, ang bahay niya, na sa south naman yung kaniyang office. Ang city parang kaniyang office. Doon siya nag-o-office at ang temple, yun ang kaniyang tirahan. Ipakita ko sa sunod yung templo. So ngayon, yung sa Isaiah at saka sa Revelation, yung gates hindi isara. The gates shall never be shut up day nor night, sabi sa Isaiah, that men may bring their wealth and their kings may be brought. Tingnan mo, ganun din. Kings din doon sa Revelation, nga dalhin doon, magpunta doon upang handog, mag-donate, mag-finance, mga financer kasi dahil building program nga, i-build nga. Kung di madala ang kayamanan, ito balikan na natin yon. Kung hindi madala ang kayamanan doon sa Kingdom of Heaven, paano yun magawa? Paano magkaroon ng, ang straight pa nun, ang kanyang mga boulevard ay pure gold, o kung hindi madala ang gold. Ang mga pader pa naman ay mga precious stones, o kung hindi madala ang mga diamond. So talagang tunay nga madala. Can we bring, ulitin natin, can we bring our wealth in the Kingdom of Heaven? Yes! Dahil sa building program, para may participation tayo, at yung iba atin naman, para, ma-explain ko yun kung bakit may bahagi rin tayo sa ating dala, kay what shall we do in the Kingdom of Heaven? So, napatunayan nga itong Revelation, ciudad, the city of the new heaven and the new earth in Revelation is the same city in the book of Isaiah chapter 60, 1 to 23. The same city dahil isa lang yung pareho lang ang ilaw, nga ang Panginoon nga ang ilaw, isa lang ang mga 12 gates ay hindi isara, ganon din dito. So identical. 100% identical, 100% sure and true nga itong city ng Revelation at saka city ng Isaiah ay iisang city, which is the new heaven and the new earth in the kingdom of El, in the kingdom of YHWH, ang kingdom ng Panginoon ng langit. Okay, so gagawin ba? Gagawin. Basahin na natin ang Revelation, Isaiah chapter 60 verse 10. Pakinggan nyo. Ito na yung
proof nga ma-prove nga ang new heaven and the new earth, city of the new heaven and the new earth ay i-build. Pakinggan niyo ang sinabi niya. Isaiah chapter 60 verse 10. And the sons of the strangers and the sons of the foreigner. Ang ibig sabihin, hindi taga-Israel, hindi Diyos, hindi Hebrew ang magagawa. Ang mga anak ng mga hintil sa ibang mga bansa. Far East ang number 1 pa naman, ang nasa islands. Kaya nga dito na i-reveal, dito sinabi sa atin, dito pinakita. Dahil tayo pala ang mga sons, isa tayo sa tinatawag na the sons of the foreigner, the sons of the stranger. So, doon naman yan gagawin sa Israel. Ngayon, ikaw ay nagpunta doon, nga ikaw di naman Diyos, so stranger ka doon. Yan ang sinabi ni Father nga, the sons of the strangers, the sons of the foreigner, mostly from the islands, far away, parang far east, no? Far east pa naman tayo. Dito na nga sinabi, talaga mapalad tayo, pakinggan ninyo ito, paniwalaan ninyo ito. Ngayon mo lang narinig, mabuti, umpisahan mo na. Kaya ating i-review naman, iulit-ulit mo. Pwede ka magtanong, na bakit ba talagang gagawin? Ang amin kasi ibaba lang. The sons of the stranger, the sons of the foreigner. So hindi silang gagawa, kaya nga hanggang ngayon hindi talaga magagawa. Shall build up thy walls. Apat yun. Kaya parang cube yun eh. Kung gaano ka lapad, kung gaano ka kalaki, ganon din katangkad yung wall. Hindi matumba. Kasi ang kapal ng wall ay 144 cubits. Ang cubits ay ganon kakapal. Mula din siguro doon pa sa malayong lugar. Ganon kakapal yung wall. Nga precious stones. Ang foundation, 12 manors. Kulang yung aking mga daliri. May dalawa pang dagdag. 12 manors of precious stones. Ang wall. So fireproof. So mga kasama, natuwa ako nga na i-deliver ko. Parang na emotional ako ngayon na i-deliver ko ito, nga masabi ko lang nga ang kingdom of heaven ay kailangan nga ma-establish. Ang kingdom of heaven ay kailangan nga magawa, ma-build. Paano? Magawa lang yung bahay ng hari, yung temple at ang syudad. Agawin sa Antikristo 3.5 years. Pagkatapos noon, magdagdag ka na lang ng 45 days yung sinabi natin, magka-harmony naman yun. Magka-link naman lahat mga sinasabi. Ay, andyan na siya. Andyan na siya sa ulap. Si Father at ang kanyang anak at ang mga anghel upang digmain with war. Talagang the man of war pala yan si Father at saka yung kanyang anak at manalo. Wala na makatalo sa kanila. Ipagsalaysay ko yung gira na yan. Tinatawag yan nga Gog and Magog war. O ako'y natuwa nga na-deliver ko ito, narinig ninyo, naintindihan man niyo o hindi o paniwalaan. Sa bagay, pag marinig mo, mag-isip ka na. Make this a talk of the town. Make this the talk of your home. Spread this to your loved ones and friends and relatives para maisali sila sa building program. Ang sinabi, can we bring our wealth? Mag-ipon na po kayo kay madala para. Kailangan mag-save, maghanap ng pagkakitaan kahit pandemya, pagpalain naman tayo. Kaya nanggaling pala sa atin ang budget. Malaman na natin yung mga budget na yun, basahin naman natin yun. Oo. So maraming salamat. Salamat sa pag-watch. Salamat, pagpalain kayo. Kingdom na ito. Kingdom na natin to. Kung ikaw ay gusto sa kingdom nito ni Father, kingdom na to ng kaniyang anak, kingdom ito ng mga anghel, kingdom din sa ating mga ligtas. Salamat naman kung maligtas tayo. So, napakatuwa ko ngayon na i-deliver ko, kay parang maraming pumigil.
Ayaw talaga nga ma-deliver ito. Pero salamat. Pagpalain, purihin ang may kapal nga siya ang nagpahintulot nga ito ay ma-deliver ngayon. Hello? Oo. Hanggang dito na lang kay 30 minutes na. Okay, bye-bye. See you next time.